Hello guys! Hello! Gemini, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo Gemini ang iyong intuition para sa panunod ng aking channel. Okay, first card mo Gemini is number 17, number 8. Is infinite blessings. Wow! Unlimited blessings are coming up. Unlimited blessings, unlimited windfall. Money, kasi number 8 siya. It's money, financial, tangible things. So, sa linggong ito, Gemini, posibleng makatanggap ka ng lump sum of money. Pwedeng payments, payouts, bonuses, gift. Diba? So, depende yan. And, second card, wow. So, take time to breathe out. So, oras na, Gemini, para makapag-relax. Oras na, Gemini, para makapag-unwind. Oras na, Gemini, para makapag-chill. Siguro, masyado kang nakaranas ng hindi maganda for several years or several months. Financial problems, emotional problems. But this time, sinasabi sa'yo dito ng barahang to na oras na para makapag-rest tayo. Rest, relax, chill, makapag-purify, makapag-spend time alone, makapag-spend time with your family. Basta, atong barahang to ay nagsasabi sa'yo na oras na para unahin mo naman yung sarili mo. And this infinite blessings sa lahat ng area sa buhay mo, sa lahat ng estado ng buhay mo, sinasabi ng barahan na makakatanggap ka ng lump sum of money or anything na tangible or material. Okay, Gemini. Okay, first card, second card. Dito sinasabi ng baraha sa'yo na merong mga Gemini dito na marami silang pinagdaanan na hindi maganda. Traumatic, painful na experiences sa buhay, emotional. Ang kailangan na nila sa linggong itong tapusin. Okay? Parang sinasabi sa'yo ng baraha na maraming blessings ang darating sa buhay mo. So, hindi mo na kailangan to. Diba? Oras na para maging stable ang lahat ng unstable sa buhay mo. Oras na para tapusin yung mga distractions na yan, yung pagiging hindi kontento, diba? Kailangan na natin na makalaya sa mga sadness, heartaches, resentments, or anything na toxic, negative na naranasan natin. Okay, dito naman, sa second two cards, sinasabi na King of Air, investment, assessment, and blessings din to. So, sinasabi ng baraha sa'yo na wag tayong, like for example, if naghihintay ka ng pera, naghihintay ka ng trabaho, promotion, salary increase, wag tayong mawala ng pag-asa. Okay? Wag tayong mawala ng pag-asa and be patient. Ganun talaga eh. May kanya-kanya tayong timeline. Hindi big sabihin na na-promote si ganyan, mapopromote ka din, deserve ni ganyan na ma-promote, deserve mo din. So, ganun talaga, may kanya-kanya tayong oras. So, as much as possible, kailangan mo maghintay kung kailangan maghintay. Okay? Next card natin is planning, partnering, progress. So, sinasabi ng baraha na ikaw and someone else na pareho yung mindset nyo, pareho yung like-minded kayong dalawa, sinasabi ng baraha dito na posibleng kayong dalawa ay magkakaroon ng plano. Okay? Magpaplano kayo together para sa like business, travel. Pwede nga to, boyfriend, girlfriend, diba? Pwede din mag-asawa. Pwede may mag-asawa dito nagpaplano silang mag-relocate, diba? Mag-migrate sa ibang bansa. Or pwedeng nasa ibang bansa sila, nagpaplano silang umuwi ng Pilipinas for good. Or pwedeng mag-boyfriend, girlfriend, na nagpaplano sila together na lumuwas ng probinsya, ng Maynila, or ng city,
or pumunta ng ibang bansa para hanapin nila together yung success sa ibang lugar. Parang ganun. Okay, number 2, renewal and 3 of water. So, dito naman, sinasabi ng barahan na maraming rason, Gemini, or maraming possible outcome, positive outcome rather, ang posibleng darating sa'yo sa linggong ito na pwedeng maging rason para mag-celebrate ka. Yun na nga, isa doon is celebration of life, yung parang good news about new baby, pregnancy, wedding, invitation, graduation, salary increase, higher position, homecoming, parang ganon, renewal of contract, parang ganon, or pwedeng mga reconciliation. So, maraming rason para mag-celebrate sa linggong ito. Okay? Next is Strength 11. So, nakikita ko sa'yo dito na may mga Gemini na makaka-recover kayo sa, like for example, sa health nyo. Pwedeng marami kayong mga masasakit sa katawan nyo na pwedeng maka-recover kayo. Second is yung confidence level. Medyo tataas yung confidence mo, yung self-esteem. And nakikita ko sa'yo dito na mas magiging sobrang masipag ka pa simula ngayong linggo. Sobra-sobrang motivation and determinations talaga. And perseverance, sipag, tiyaga, ang posibleng mararamdaman mo this week. Mas lalo kang mamomotivate. Ego and confident. Dito Gemini, sinasabi ng baraha sa'yo na iwasan natin yung pagiging materialistic sa linggong ito. Okay? Iwasan mo yung sobrang gastos, masyadong focus sa pera, parang gano'n. Iwasan natin yung dependency, like for example, kung may mga bisyo, parang gano'n. Or yung dependency sa relationship, yung sobrang clingy sa relationship. Iwasan natin yung selos, iwasan natin yung tamang hinala, yung negativity, yung wala namang rason para mag-away, tas magsiselos lang, parang gano'n, mga petty quarrels. Iwasan natin yung tampo, yung pagtatampo, yung ego natin, medyo balansehin natin, Gemini. And Knight of Fire, sinasabi ng baraha sa'yo na isang offer, it's maybe a love life offer, job offer, or anything na maganda to na offer na pwedeng magdadala to sa'yo ng confidence. Pwedeng travel, 'di ba? Pwedeng may magyaya sa'yo para mag-travel, yun nga, lumipat ng bahay, mag-relocate, lumipat ng company, ng country, and mag-adventure, parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito, Gemini, na you're excited. You're excited for the infinite blessings coming, upcoming blessings, upcoming celebration, upcoming success or recognition. So, nakikita natin dito na maganda yung linggong ito para sa mga Gemini. Okay? Thank you guys. Bye!